Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Anong sinabi mo? Buntis ka? Oo, Julio. Buntis ako at ikaw ang ama. Imposible, Daisy. Naging maingat naman tayo Paano ka mabubuntis? Nandito na to eh. Harapin na lang natin. Di ba mahal mo naman ako? Sabi mo pa nga sa akin noon, handa kang pakasalan ako. Bakit parang hindi ka masaya sa balita ko? Dahil may pamilya ako. Ano? Teka, ang sabi mo sa akin? Na wala akong pamilya? Naniwala ka naman. Niloko mo ako? Ano naman ngayon? Nakinabang ka naman sa pera ko. Hayop ka! Sa tingin mo ba? Ipagpapalit ko ang asawa ko sa'yo? Hindi ka tayo sigurado kung ako ba talaga ang ama niyang batang dinadala mo? Isa pang bayarang babae, Daisy. Ilang lalaki na ang gumalaw sa'yo. Malay ko ba kung ibang lalaki ang nakabuntis sa'yo? Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Alam mong tumigil na ako sa trabaho ko mula nung nagkaroon tayo ng relasyon. At sa tingin mo, naniniwala ako na tumigil ka na ka? Kilala ko ang pagkatao ng mga maruming babaeng katulad mo. Ayop ka! Ang kapal na mukha mo! Walang hiya ka, Julio! Nadurog ang puso ni Daisy sa mga sinabi ng kanyang kasintahan. Ni sa hinaga pa hindi niya inisip na masasabi nito ang mga bagay na yon. Kaya dahil sa galit niya ay paulit-ulit niya itong sinampal at pinagkahampas sa dibdib. Pero kahit anong gawin niyang pananakit dito ay hindi man lang nabawasan ng kahit konti ang sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa natigilan siya nang bigla itong gumanti at sinampal siya ng sobrang lakas. Dahil dito, tumilapon siya sa lupa. Masayop kang babae ka. Gusto mo bang sirayan ang buhay ko, ha? Sa tingin mo ba? Hahayaan kita? Pinaniwala mo ko na mahal mo ko. Pero ang totoo, ikot mo lang ako sa mga kasinungalingan mo. Nagkamali ako, Daisy. Hindi ako dapat pumatol sa isang babaeng katulad mo. Ano bang naisip ko? Tagawa kong lukuhin ang napakaganda at napakatalino kong asawa para sa iyo. Di wala ka sa kalingkingan niya. Mababa kang klaseng babae. Huwag ka magmalinis, Julio. Ginusto mo rin ito. Talagang sasaktan mo ako? Kahit na alam mong dinadala ko ang anak natin. Hindi ko anak yan. Wala akong anak sa isang mayarang babae na katulad mo. Julio, tulong! Tulungan niyo kami! Laking gulat niya nang biglang lumabas mula sa kakahuyan ng isang mabangis na nilalang. Matangkad ito. Malaki ang pangangatawan, kulay putik ang balat at mahaba ang mga kuko. Kapansin-pansin rin ang matalim nitong mga mata at matulis na ngipin. Walang awa nitong sinugod si Julio at mabilis na kinain. Binuksan ng aswang ang tiyan ni Julio at animoy gutom na kinain ang laman loob nito. Halos mabaliktad ang sigmura niya sa kanyang nasaksihan. Pero naisip niya na kailangan niyang umalis kagad. Dahil nakasisiguro siyang sa oras na matapos na ito kay Julio ay siya naman ang isusunod nito. Mabilis siyang tumayo at tumakbo ng mabilis. Sa sobrang takot niya ay nanginig ang kanyang katawan. Habang tumatakbo ay hindi niya namalaya na isang bato na nakaharang sa daanan niya. Dahil dito, nadapa siya sa lupa at nagtamo ng malaking sugat sa binti. Aray!
Impit siyang napaungol sa sakit, pero sinika pa rin niyang tumayo upang makalayo na sa lugar na yon. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita niya na ang aswang na tumatakbo palapit sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito, naliligo pa sa dugo ng huli nitong biktima at tumutulo pa ang laway. Wag! Maawa ka! Layuan mo siya. Natigilan ang aswang nang marinig ang boses ng isang matandang lalaki. Puti na ang buhok nito, ngunit matikas pa rin ang pangangatawan. May hawak itong isang malaking itak na siyang ginamit nito upang sugurin ang aswang. Hindi na paghandaan ng aswang ang pag-atake ng matanda kung kaya't napuruhan ito agad. Sumirit ang napakaraming dugo sa kanang braso ng aswang. Ayop kayong mga halimaw kayo. Mawala na kayo sa mundong ito. Tila nakabawi ang aswang at nagawa ng umatake ulit. Mabuti na lang at maliksing kumilos ang matandang lalaki at nagagawa nitong umiwas sa bawat pag-atake ng aswang. Pagkalipas ng ilang saglit ay nakita niyang may inilabas itong buntot pagi na siyang ginamit ito upang latiguhin ang halimaw. Mamamatay ka ng halimaw ka! Hindi nagtagal ay napansin niyang tila nang hihina na ang aswang. Sinamantala ng matanda ang pagkakataon upang saksakin ito sa may bandang tiyan ng paulit-ulit. Wala na ang aswang. Patay na siya. Ligtas ka na, Ineng. Salamat po. Halika. Dumala mo rin sa kubo ko. Hindi natin alam kung may kasama pa ang halimaw na ito. Kailangan kong makasiguro na ligtas ka na. Sino po kayo? Ako si Renato. Isa akong manunugis ng aswang. Huwag kang mag-alala, Ineng. Mapagkakatiwalaan mo ako. Hindi kita ilalagay sa kapamakan. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim. Ako po si Mark, isang call center agent at nakatira ngayon sa Quezon City. Ang kwentong gusto kong i-share sa inyo ngayon ay tunay na karanasan ng matalik na kaibigan ng nanay ko na si Daisy. Nangyari po ito noong 1978 sa isang liblib na baryo sa Negros Occidental. Isang bayarang babae ang nanay ni Daisy na nabuntis ng kanyang amang Amerikano. Pero dahil may sarili rin itong pamilya sa Amerika, hindi nito pinanagutan ng kanyang ina. Dahil dito ay basta na lang din siyang iniwan ng kanyang ina sa kanyang tiyahin. Ang alam nila ay nagpunta raw itong Cebu upang doon ipagpatuloy ang trabaho bilang isang bayarang babae. Sa kasamaang palad, naging malupit ang tiyahin ni Daisy sa kanya. Tinrato siya nito bilang isang utusan at nang magdalaga ay sapilitan siyang pinagtrabaho bilang isang bayarang babae upang makatulong raw sa kanilang kahirapan. Ano ka mo? Sarili mong tiyahin na nagpasok sa iyo sa ganyang klaseng trabaho? Total, ganito rin naman daw ang trabaho ng nanay ko. Mas mabuti pang ganito na lang din ang gawin ko. Para makatulong man lang daw ako sa kanila. Napakasamang tao ng tiyahin mo. Hanggang sa umabot sa puntong nawalan na rin ako ng pakialam sa sarili ko. Kinain na ako ng sistema ng trabaho ko. Tinanggap kong ito na ang buhay ko. At hanggang dito na lang talaga ako. Pero alam niyo po, nakilala ko si Julio. Ang unang lalaking nagparamdam sa akin na karapat-dapat akong mahalin. Ang hindi ko alam, kagaya lang pala siya ng ibang mga kalalakihang gumamit sa akin. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Dapat ay hindi na ako tumakbo eh. Dapat hinayaan ko na lang ang aswang na patayin ako. Wala na rin namang silbi ang buhay ko eh. Ayoko na ng ganitong buhay. Ineng, huwag kang magsalita ng ganyan. Naiintindihan kong mahirap ang sitwasyon mo, pero hindi pa rin yan sapat na rason upang sumuko. Hindi na lang siya sumagot dahil alam niyang wala nang makakapagbago ng isip niya.
Ginamot ng matandang lalaki na nagpakilala bilang si Mang Renato ang sugat sa kanyang binti. Napansin nito ang pananahimik niya kaya hindi na rin ito muli pang nagsalita. Ilang saglit ang lumipas ay may dumating na isang lalaki sa kubo. Matangkad ang lalaki, moreno at matipuno ang pangangatawan. Sa tansya niya ay mas matanda ito ng 5 o 6 na taon sa kanya. Ngayon lang po ako nagkaroon ng oras na umalis. Ang dami ko kasing inaskaso. Pero may dala naman po akong sasakyan. Kaya ligtas ako nakarating dito. Bakit ka ba kasi naandito? Pinapunta ako ni nanay dito para maghanap ng kasambahay. Alam niyo naman pong dumarami na ang mga pasyente ni nanay. Ako naman ay abala sa pangangasiwa ng palay namin. Kaya kailangan namin na mag-aalaga sa asawa ko. Lalo pat lumalaki na ang kanyang tiyan. Ay, oo nga pala. Magkakaanak ka na. O sige, tulungan kita maghanap ng magiging kasambahay niyo bukas na bukas. Sa ngayon, ay magpahinga ka na muna at gabi na. Alam kong medyo mahaba rin ang binihay mo. Mahaba-habang biyahe nga po. May bisita po pala kayo? Oo, eto si Daisy. Natagpuan ko siya kanina sa may batis. Niligtas ko siya mula sa isang mabangis na aswang. Hindi pa rin talaga tumitigil sa paghasik ng lagimang mga aswang na yan. Kahit sa baryo namin, ay marami pa rin silang pinapatay. Buti na lang talaga't naabutan ko tong si Daisy. Hindi ko nga lang nailigtas ang kasama niya na walang awang dilapahan ng aswang. Mabuti na lang talaga. Alam niyo naman pong mabango sa mga aswang ang mga buntis na katulad niya. Paano mo nalamang buntis ako? Bukod sa pagiging albularya, ay isa ring manghihilot ng buntis ang nanay ko. Mula pagkabata ko, ay nasaksihan ko na ang panghihilot niya. Kaya naman madali na para sa aking matukoy kung buntis ang isang babae. Sir Jupiter, mabilis gumaan ang loob ni Daisy kay Benito. Naramdaman raw kasi niya na mabuti itong tao. Ang sabi naman ni Mang Renato mula pagkabata raw ay sobrang bait na ng pamangkin nito. Pagkaraan ng ilang saglit ay pinatulog na siya ni Mang Renato sa kwarto habang sila naman ni Benito ay sa sala natulog upang magbantay. Kinabukasan kumalat ang balita na natagpuan ang bangkay ni Julio sa may batis. Wak-wak ang tiyan nito. Halos walang natira sa lamang loob at naliligo sa sariling dugo. Sinamahan siya ni Mang Renato at Benito sa may batis dahil gusto niyang makita ang labi ng kanyang kasintahan. Tunay na kalunos-lunos ang sinapit ng lalaking ito. Hindi talaga tayo pwedeng magpakakampante sa panahon ngayon. Daisy, mabuti na lang at nakaligtas ka. Pero kawawa rin ang nangyari sa kasintahan mo. Tama lang na nangyari to sa kanya. Ineng, baka may makarinig sa'yo. Muling bumalik sa isip ni Daisy ang panloloko ni Julio sa kanya. Naalala niya ang mga masasakit na salitang sinabi nito at pati na rin ang pananakit nito sa kanya bago ito sinugod ng aswang. Oo nga't kalunos-lunos ang sinapit nito pero hindi niya maiwasang isipin na kinarma ito sa kasalanang ginawa niya. Uuwi ka na ba talaga sa inyo? Oo. Tsaka kung hinahanap na ako ng tiyahin ko. Sigurado ka ba dyan, Ineng? Pwede ba't ikaw rin na nagsabing malupit ang tiyahin mo? Tsaka kung hindi siya matutuwa pag nalaman niyang nagdadalang tao ka. Teka, ano nga ba ang plano mo sa ipinagbubuntis mo? Bubuhayin ko po na mag-isang bata. Sino naman ang mag-aalaga sa'yo? Kaya ko naman pong alagaan ang sarili ko. Galit na galit ang tiyahin niya nang makauwi siya. Pinag-alala raw niya ito.
Pero alam naman niyang nag-aalala lang ito na baka wala na itong makuhang pera mula sa kanya. Hindi na lang muna niya sinabi dito ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil baka lalo itong magalit. Samantala nakaabot naman sa kanyang balita na hindi raw paglalamayan si Julio at ililibing na lang agad ng mga kamag-anak nito. Kaya mabilis siyang pumunta sa sementeryo upang kahit papaano ay maihatid ito sa huling hantungan. Tumayo lang siya sa malayo sa mga tao at nagtago sa likod ng isang matandang puno. Sobrang dami ng mga taong nakilibing at nakita rin niya ang asawa at anak nito. Dito na mas pumasok sa isip niya na ginawa pala talaga siyang kabit ni Julio. Sabi ko na nga ba pupunta ka rito. Benito? Anong ginagawa mo rito? Nag-aalala si Tio Renato sa kalagayan mo. Pinapakamusta kanya sa akin. Hindi ko naman alam kung saan ka nakatira. Kaya naisip kong pumunta rito sa libing ng dati mong kasintahan. Naisip ko kasi na malamang ay pupunta ka rito. At hindi nga ako nagkamali. Gusto ko lang siyang ihatid sa huling hantungan. Hindi naman kita hinuhusgahan. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Kahit paano, ay may pinagsamahan kayo. Minahal mo siya. Yun ang nga masaklap Kasi sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, mahal ko pa rin siya. Ang tanga-tanga ko talaga. Huwag mong sabihin yan. Wala kang kasalanan. Nagmahal ka lang. Hindi mo naman kasalanan na niloko ka niya. Ayoko na ng ganitong klaseng buhay. Gusto ko ng panibagong simula para sa amin ng anak ko. Ayoko na maging isang bayarang babae. Pwede kitang tulungan dyan. Paano? Di ba alam mo namang narito ako upang maghanap ng kasambahay? Gusto mo, pwedeng ikaw na lang ang kunin kong kasambahay namin? Pero buntis ako. Walang kaso. Hindi naman mabigat ang mga gawaing bahay sa amin. Kailangan lang namin ng mag-aalaga sa asawa ko at maglilinis ng bahay. At huwag kang mag-alala. Aalagaan ka rin namin ng mabuti. Sa puntong yun ay tila may sumilay na pag-asa sa madilim na buhay ni Daisy. Ang buong akala niya ay ito na ang umpisa ng isang maganda at maayos na buhay para sa kanya. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin ang inaalok na trabaho ni Benito. Ang hindi niya alam, ang trabahong ito pala ang magdadala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Okay ka lang ba dyan? Pasensya ka na ha. Medyo mahaba ang biyahe. Nasa liblib na lugar kasi talaga ang baryo namin. Pero huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Hindi. Huwag mo akong isipin. Ayos lang ako. Siya nga pala. Anong sinabi ng tiyahin mo nung umalis ka? Nagalit siya nung sinabi kong magtatrabaho ako sa ibang lugar. Mas lalo pa siyang nagalit nung hindi ko sinabi kung saan ako mismo pupunta. Pero hayaan mo na yun. Alam ko namang hindi talaga siya nag-aalala para sa akin. Mas nag-aalala siya dahil hindi niya na ako mapagkakapirahan. Grabe talaga ang ugali ng tiyahin mo. Sinabi ko sa kanya na paladalan ko siya ng pera para lang manahimik na siya. Pero ang totoo, hindi na talaga ako magpaparamdam sa kanya kahit kailan. Tapos na ang pagmamalupit at panggagamit niya sa akin. Mabuti naman kung ganon. Ilang saglit ang lumipas ay nakarating na sila sa bahay ni Benito. Tunay ngang nasa isang liblib na lugar ang nasabing baryo dahil iilan lang ang mga bahay na kanilang nadaanan. Naglalakihan din ang mga puno sa lugar na yon at marami silang nadaanang mga talahiban. Katamtaman ang laki ng bahay ni Benito. May 2 palapag ito at gawa sa kahoy at nipa. Ang bubong ay kulay kahel at may mga bulaklak na nakasabit sa harapan. Sa unang palapag ng bahay, may maliit na bintana at pintuan na kulay puti. Sa ikalawang palapag naman ay may 2 maliit na bintana na may mga nakasabit na kurtina.
Bakit ang daming taong nakapila? Mga pasyente ni nanay. Masanay ka na. Ganito talaga ang mga eksena sa amin araw-araw. Sir Jupiter, kapansin-pansin raw ang isang maliit na kubo sa gilid mismo ng bahay nila. Gawa ito sa kawayan at nipa. May maliit na pintuan at mga bintana na walang kurtina. Sa labas ng kubo ay may mga upuan kung saan nagpapalitan ng kwento ang mga pasyenteng nandoon na karamihan ay mga buntis. Kagaya ng nasabi ko sa iyo, isang albularya at manghihilot ang nanay ko. Natutunan pa niya ito mula sa mga ninuno namin. Nakakamangha nga dahil lahat ng ginagamot niya sa pamamagitan ng hilot ay gumagaling. Kaya marami talagang nagtitiwala sa kanya at bumabalik dito. Ang galing naman pala ng nanay mo. Oo, siya nga rin ang nagpaanak sa halos lahat ng mga buntis dito. Alam mo naman, bukod sa mahirap ang buhay, malayo rin kami sa ospital. Ako rin. Pinanganak rin daw ako ng nanay ko sa pamamagitan ng hilot. Dumiretso kami sa kubo kung saan binati si Benito ng mga pasyenteng nakapila sa labas. Binati naman niya pabalik ang mga ito at ipinakilala sa bilang bagong kasambahay nila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ikinagagalak ko kayong makilala. Halika, pasok tayo sa kubo. Ipakikilala kita kay Nanay Lourdes. Pagkapasok nila sa kubo ay naabutan nila ang isang matandang babae na may hinihilot na buntis. Puti na ang lahat ng buhok ni Aling Lourdes. Kulubot na ang balat pero halatang malakas pa rin sa kabila ng kanyang edad. Ang kanyang mga kamay ay maingat na dumuduyan sa tiyan ng buntis habang dahan-dahang pinapahiran ng langis. Ang kanyang mga mata, puspusang nakatuon sa tiyan ng buntis habang bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Napapalibutan ng mga kandila ang loob ng kubo. Nababalot naman ng amoy ng mga herbal na dahon ng paligid. Nakatuon ang paningin niya kay Aling Lourdes na tila walang pakialam sa paligid at nakatuon lang ang buong atensyon sa paghihilot. Pagkalipas ng ilang saglit ay natapos na ito sa ginagawa at lumingon sa kanila. Anak, nakauwi ka na pala. Opo, Nay. Nakahanap na ako na magiging kasambay natin. Ito po si Daisy. Magandang araw po. Ikinagagalak kitang makilala, Inem. At maraming salamat sa pagtanggap ng trabahong ito. Walang anuman po. Siya nga po pala, Nay. Nagdadalang tao itong si Daisy. Kinuha ko pa rin siya dahil hindi naman mabibigat ang mga gawain niya sa bahay. Oo naman. Hindi ka namin pahihirapan, Inem. At ako bahala sa pagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Salamat po. Sige po. Punta na kami sa bahay. Alam naming abala pa kayo sa paghihilot. Ang dami pang nakapila sa labas. Iniwan na nila si Aling Lourdes at pumasok na sa bahay. Inilagay niya muna ang mga dalang gamit sa magiging kwarto niya pagkatapos noon ay umakyat na sila upang puntahan ang may bahay ni Benito. Ito ang aking asawa na si Marivic. Mahal, ito si Daisy, ang bago nating kasambahay. Daisy, ikinagagalak kitang makilala. Ako rin. Masaya akong makilala ka. Sir Jupiter, naggulat raw po si Daisy nang makita ang hitsura ni Marivic. Malaki na ang tiyan nito, parang kabuwanan na. Nakahiga lang ito sa kama at halos hindi maigalaw ang katawan. Kasing kulay ng papel ang balat at labi ni Marivic. Nangingitim at lanlalalim pa ang paligid ng mga mata nito.
Buntis ka rin, no? Oo. Masaya akong malaman na pareho tayong buntis. Mas maiintindihan mo rin kung anong pinagdadaanan ko. Tsaka kung magkakasundo tayo. Aba, mas mabuti pala to. May matalik na kaibigan ang asawa ko. Pagkatapos siya nitong ipakilala kay Marivic ay muli siyang bumaba at inayos ang kanyang mga gamit sa kwarto. Nagpahinga rin siya ng konti tapos ay naglinis na siya sa may sala. Bandang 5:00 naman ng hapon ay nagtungo na siya sa kusina upang magluto. Nabanggit kasi ni Benito kanina na maaga raw silang naghahapunan. Nagluluto siya noon ng pritong isda nang lapitan siya ni Benito. Kumusta ka naman dyan, Daisy? Ayos lang ako. Huwag ka masyadong magpapakapagod, ha? Oo naman. Huwag kang mag-alala sa akin. Marahil ay nagtataka ka sa kondisyon ng asawa ko. Medyo. Nahihiya lang ako magtanong kasi baka ayaw mong pag-usapan. Hindi, ayos lang. Maselan lang talaga ang pagbubuntis ng asawa ko. Kaya siya ganun. Unang pagbubuntis niya rin kasi ito. Pero ang sabi naman ni nanay, wala raw kaming dapat na ipag-alala. Maayos daw ang kalagayan ng asawa ko at makakapanganak rin daw siya nang walang kahit anong problema. May tiwala naman ako kay nanay dahil matagal niya nang alam ang mga ganitong bagay. Naputol ang pag-uusap nila nang pumasok si Aling Lourdes sa may kusina. Napansin niyang may dala itong malaking plastik na puno ng karne. Hindi nga lang niya matukoy kung anong klaseng karne ito dahil parang kakaibang tingnan. Oh, nagluluto ka na pala ng hapunan, Daisy. Opo. Nakwento po kasi ni Benito sa akin na maaga kayong naghahapunan dito. Kaya naisip kong maganda na po ng hapunan. Oo, tama ang sinabi ng anak ko sa iyo. Pero kadalasan ay ako talagang naghahanda ng hapunan namin. Ganitong oras ko kasi ginagawa ang paboritong sopas ng manugang ko. Tama. Ang specialty ni nanay na paboritong-paborito ni Marvic. Ako nang tatapos nitong piniprito mo, Daisy. Salamat ah. O siya, sige na. Iwan niyo muna ako at magluluto na ako. Bagaman nagtataka ay nakinig na lang siya dito. Nagpaalam si Benito na pupuntahan muna si Marivic sa kwarto. Siya naman ay lumabas muna ng bahay upang magpahangin. Tahimik na ang paligid dahil wala na ang mga pumipilang pasyente kanina. Habang iginagalang paningin sa paligid ay nagulat siya nang biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang kanang balikat. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Lola naman, ginulat niyo po ako. Hindi ka dapat nagbunta dito. Ako po ang bagong kasambahay ni na Benito. Nandito lang po ako para magtrabaho. Umalis ka na dito. Bahay ito ng demonyo. Ano po? Namatay ang kaisa-isa kong anak. Dahil sa peking manghihilot na si Lourdes. Hindi siya totoong manggagamot. Isa siyang sugo ng dyablo. Anong ginagawa niyo rito, Aling Marta? Kung ano-ano na naman bang sinasabi ninyo? Pwede ba tigilan niyo na nga ang pamilya namin? Alis! Walang nagawang matanda ng tuluyan siyang itaboy ni Benito, pero bakas pa rin ang galit sa mukha nito bago tuluyang umalis. Bakit niya sinabing namatay ang anak niya dahil kay Aling Lourdes? Nako, huwag mong isipin yon. Nagkaroon kasi ng malubhang sakit ang anak niya. Ang hula namin ay kinulam ito ng isang malakas na mangkukulam. Nung humingi sila ng tulong kay nanay, ay huli na ang lahat. Tuluyan ang nakakapit ang itim na kapangyarihan sa katawan ng anak niya. At nung hindi na iligtas ni nanay ang kanyang anak,
Si Nanay Lourdes ang sinisi niya sa pagkamatay nito. Wala naman palang kasalanan ng nanay mo. Talagang wala. Ginawa naman ni Nanay ang lahat ng makakaya niya eh. Pero huli na talaga ang lahat. Kaya naiinis din ako sa matandang yun. Hindi ko maintindihan kung bakit si Nanay ang sinisisi niya at ayaw niya talaga kaming tigilan. Pero huwag mo nalang pansinin ang mga lumalabas sa bibig niya. Baliw ang tingin ng lahat sa kanya sa baryong ito. Pasado 6:00 ay tinawag na sila ni Aling Lourdes para maghapunan. Pagkatapos kasi nitong magluto kanina ay kaagad na nitong pinakain si Marivic sa kwarto nito. Nang masigurong busog na ang manugang, saka lang ito bumaba para kumain na rin. Sige, kumain ka pa, Daisy. Kumain kang mabuti dahil kumakain ka na ngayon para sa inyong dalawa ng anak mo. Salamat po. Ang sarap mo palang magluto, Ineng. Mapaaparami ang kain ko nito eh. Baka tumaba ako. Kayo naman po ang tumapos ng niluluto ko. Ikaw pa rin ang nagluto nito at nasarapan ako. Mukhang hindi talaga nagkamali ang anak ko sa pagkuha sa'yo. Ako rin po kasi ang nagluluto sa bahay namin. Kaya sanay na ho ako. Habang kumakain, naikwento niya dito ang tungkol sa buhay niya. Pati ang ginawang panluloko ni Julio sa kanya ay sinabi niya rin dito. At nagpasalamat po siya dahil wala siyang nakitang kahit konting panghuhusga sa ekspresyon ng matanda. Mas nanaig pa nga ang awa nito sa pinagdaanan niya. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Ineng. Hindi yan madali. Ako man ay pinalaki rin ng mag-isang anak ko. Niloko rin kasi ako ng ama nitong si Benito. Hindi ko nakilala ang ama ko kahit kailan. Pero wala naman akong galit na itinanim sa puso ko para sa kanya. Sobra-sobra din kasi ang pagmamahal ni Nanay sa akin. Kaya kahit kailan ay hindi ko naramdaman na may kulang sa buhay ko. At nakasisiguro akong ganyan din ang mararamdaman ng anak mo pag pinalaki mo siyang puno ng pagmamahal. Opo. Mamahalin ko po ang anak ko. Sisiguraduhin kong hindi niya daranasin ang mga mapapait na bagay na dinaanas ko sa buhay. Kumakain na pala kayo. Mahal, akala ko tulog ka na. Bakit? May kailangan ka ba? Gutom ka pa ba? Ay halika, saluhan mo kami. Opo, Nay. Medyo nagugutom pa ako. Nanlaki ang mga mata ni Daisy nang makita si Marivic. Malayong malayo ito sa mahina at maputlang babae na nakita niya kanina. Tila nagkaroon ng kulay ang mukha nito. Masigla itong tiningnan at mabilis kong kumilos. Naupo ito sa tabi niya at nginitian siya. Oh, Daisy, kain ka pa. Ba't parang nakatulala ka? Siguro ay nagtataka ka kung anong nangyari sa asawa ko at bigla siyang sumigla. Kanina lang. Halos hindi siya makabangon sa kama. Ganun na nga. Ganito talaga siya pagkatapos kumain ng paborito niyang sopas ni Nanay. Ano bang meron sa sopas na kinain niya? Gamot ba yun? Malalaman mo rin kung anong klaseng sopas yon balang araw. Kung biglang naging masela ng pagbubuntis mo, gagawan rin kita noon. Maniwala ka. Iba ang kapangyarihang dala ng ginagawa kong sopas. Totoo yan. Parang magic. O sige na, kumain na tayo. Nanahimik na lang si Daisy at itinuloy ang pagkain. Pero hanggang sa natapos silang maghapunan ay hindi pa rin nawala sa kanyang isip ang biglaang pagbabago ni Marivic. Hindi siya lubos na makapaniwalang bigla na lang itong sumigla ng dahil lang sa isang sopas. At kung totoo man yun, ano naman ang meron sa sopas ni Aling Lourdes para kaagad na gumaling si Marivic?
Ang mga bagay na ito ang tumatakbo sa kanyang isip habang naghuhugas ng pinggan ng gabing yon. Hindi kaya binibiro lang nila ako? Imposible namang gamot ang sopas na niluto ni Aling Lourdes. Kahit kailan ay wala pa akong naririnig na sopas na may kakayahang gumamot ng sakit. Napahinto si Daisy sa kanya ginagawa nang makarinig ng isang sanggol na umiiyak. Iginala niya ang paningin sa paligid pero wala siyang nakita kahit na sino. Isa pa nakakapagtaka dahil wala namang sanggol sa loob ng bahay. Kaya hindi niya may paliwanag kung kaninong sanggol yung umiiyak. Naisipan niyang tingnan kung may tao ba sa labas. Sakto namang pagkalabas niya ay huminto na rin ang tunog ng umiiyak na sanggol. Pero may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Bakit maliwanag sa may kubo? Akala ko nagpapahinga na si Aling Lourdes sa kwarto niya. Dahil sa pagtataka ay naisip niyang pumunta sa kubo upang sumilip kung sino ang naroon. Baka kasi may magnanakaw doon. Pero nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita nang sumilip siya sa may bintana. Tiisin mo lang, matatapos na ito. Iho, pakihawakan ng nobya mo, tagpupumiglas eh. Mahihirapan akong hilutin siya kung ganito. Hinihilot ni Aling Lourdes ang isang dalagang sa hula niya ay nasa 16 anyos pa lang ang edad. May maliit na umbok sa tiyan ng babae. Halatang buntis. Hinahawakan naman ito ng isang lalaking kasing edad lang nito. Pinahira ni Aling Lourdes ng langis ang tiyan ng dalaga at dahan-dahang pinagpatuloy ang paghilot. Sa umpisa ay marahan lang ang galaw ng mga kamay nito hanggang sa unti-unti nang dumidiin. Habang tumatagal mas lalong umatungal sa sakit ang dalaga. Diyos ko, anong ginagawa ni Aling Lourdes sa dalaga? Ineng, tiisin mo ang sakit. Ayaw mo pang maging isang ina, di ba? Ayaw mong itakwil ka ng pamilya mo. Ang sabi mo, marami ka pang pangarap na gustong abutin at makakasagabal ang bata sa mga plano mo sa buhay. Kaya kung gusto mo talagang mapalaglag ang batang ito, titiisin mo ang sakit. Nilalaglag ni Aling Lourdes ang sanggol sa pamamagitan ng hilot. Hindi niya na kayang tumingin pa dahil awang-awa siya sa dalaga. Kaagad siyang tumalikod at kumaripas ng takbo pabalik sa bahay. Tinapos niya agad ang kanyang mga hinuhugasan pagkatapos ay pumasok na siya sa kwarto. Akala ko, isang simpleng manggagamot at manghihilot si Aling Lourdes. Pero, ginagamit niya rin pala ang kaalaman niya sa hilot upang magsagawa ng aborsyon. Diyos ko, anong klaseng pamilya ba itong pinasukan ko? Hindi kaya't nasa panganib na ang buhay ko. Oh, sino yan? Daisy, ako to. Ikaw pala yan. Bakit may iuutos ka ba? Wala naman. Kakamustahin lang sana kita. Ayos naman ako. Katatapos ko lang maghugas ng pinggan dito. Eto, naghahanda na ako sa pagtulog. Si Marific, kumusta? Nagpapahinga na. Daisy, ano kasi? Nakita kitang nakatayo sa labas ng kubo kanina. Ano kasi, nagtaka ako nang makita kong maliwanag sa kubo. Ang alam ko kasi ay tulog na si Aling Lourdes. Kaya naisip kong tingnan kung sinong nandun. Baka kasi may magnanakaw na nakapasok. Pero... Nakita mo na siguro ang madalas na ginagawa ni nanay paggabi. May nilalaglag siyang sanggol sa pamamagitan ng hilot. Oo. Isa ring abortionista si nanay. Pero wag mo sana siyang husgahan. Sa maniwala ka at sa hindi,
Sinusuri muna ni nanay ang sitwasyon ng isang buntis bago niya ito hinihilot. Kailangang may mabigat na rason ang isang ina na magpapalaglag bago niya ito hinihilot. Pero, hindi pa delikadong ginagawa niya. Mukha kasing nasasaktan yung babaeng hinihilot niya. Masakit naman talaga yan. Lalo pa tradisyonal na hilot ang ginagamit ni nanay para sa abortion. Pero magtiwala ka lang sa kanya. Kabisado niya ang ginagawa niya. Sa huli ay hindi na lang siya nagsalita pa. Ayaw rin kasi niyang sumama ang loob ni Benito sa kanya. Nangako rin siya dito na ililihim niya ang kanyang nalalaman. Maraming salamat, Daisy. Ayaw naming may maraming makaalam ng mga bagay nito. Hindi naman kasi lahat ay bukas ang isip at kayang intindihin ang ginagawa ni nanay. Maliman ito sa paningin ng maraming tao. Pero gusto lang naman ni nanay na makatulong. Naiintindihan ko. Sige. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Pagpahinga ka na. Iniwan na siya nito pagkatapos noon. Pero hindi pa rin talaga matanggal sa kanyang isip ang nakita niya sa kubo. Ayaw niyang manghusga pero tila may nagsasabi sa isip niya na hindi siya pwedeng magpakakampante. Humiga na lang siya sa kama at hindi nang tagal, tuluyan na siyang hinila ng antok. Ay, anong ginagawa ko dito? Bakit ako nakahiga dito sa kubo? Huwag kang maingay. Sandali lang to. Hayop kang babae ka. Sisirain mo ang pamilya ko. Hindi maaari. Kaya huwag kang manlaban. Julio? Aling Lourdes, sige na po. Simulan niyo na ang paghilot sa kanya. Hindi. Bitiwan mo ako, Julio. Kulang iya ka. Paano ka nakapunta rito? Patay ka na. Sinadya mong magbuntis dahil umaasa kang maangkin mo ako. Pero diyan ka nagkakamali, Daisy. Mahal ko ang pamilya ko. At hindi ako makapapayag na masira kami ng dahil lang sa isang kagaya mong kalapating mababa ang lipad. Hayop ka! Kung umusta kay parang hindi mo ginustong na magitan sa ating dalawa. Ang kapal na mukha mong magmalinis! Ining, lalo ka lang masasaktan kung magpupimiglas ka. Tama na. Aling Lourdes, maawa naman po kayo sa akin, oh. Huwag niyo po itong gawin. Alam niyo naman po kung anong pinagdaanan ko, di ba? Pasensya na, Ining. Pero kailangan ko itong gawin. Aling Lourdes, wag po! Huwag ka nang magpumiglas! Hindi ko hayaang mabuhay ang batang yan! Tama na! Huwag niyong saktan ang anak ko! Wala kayong karapatang gawin to sa amin! Aling Lourdes, tama na! Maawa kayo sa akin! Nasasaktan na ako! Tumahimik ka, sabi! Aling Lourdes, ano nangyayari sa inyo? Bakit nag-iibang itsura niyo? Diyos ko! Isa kang aswang! Panaginip lang. Diyos ko, anong klaseng panaginip pa yun? Parang totoong-totoo. Tumayo siya nang makaramdam ng matinding pagkauhaw. Sobrang bilis rin ng tibok ng kanyang puso, kaya lumabas siya ng kwarto at pumuntang kusina upang kumuha ng tubig. Kahit papano ay naging kalmado ang kanyang pakiramdam nang makainom siya ng tubig. Babalik na sana siya sa kwarto nang bigla niyang nakasalubong si Aling Lourdes. Oh, bakit para ka namang nakakita ng aswang? Po? Naku, hindi po. Pasensya na po, nagulat lang po ako. Nagbibiro lang ako. Sana pumasok ka sa kubo kanina. Alam ko namang nasa labas ka lang at nagmamasid. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang makiusyoso. Ano ka ba? Hindi ako galit. Medyo nag-aalala nga ako eh. Alam ko kasing hindi pangkaraniwang bagay ang nakita mo.
Sigurado akong nagulat ka nang makita mo ang ginagawa ko. Medyo nga po. Pero sana'y buksan mong yung isipan, Ineng. Ginagawa ko lang naman ito upang makatulong. May mga babaeng nabuntis dahil ginahasa. May mga nabuntis nang hindi nila inaasahan at hindi pa sila handa sa responsibilidad. At may mga nabubuntis naman sa murang edad at marami pang gustong makamtan sa buhay. Sila ang mga tinutulungan ko. Dahil ayokong mapasubo sila sa isang sitwasyong hindi naman nila gusto. Pero po, Ligtas naman ang ginagawa ko. Maraming taon ko na itong ginagawa at kabisadong-kabisado ko na ang iba't ibang klase ng panghihilot. Kaya sana'y huwag mag-ibang paningin mo sa akin. Huwag mo sanang isipin na masama akong tao. hindi po. Ay, mabuti naman kung ganon. O siya, sige. Aakyat na ako sa kwarto para magpahinga. Maaga pa akong gigising bukas para manggamot. O ikaw, matulog ka na rin. Malalim ng gabi. Mula nung gabing yon, hindi na magandang pakiramdam ni Daisy. Nagpatong-patong na ang mga tanong sa kanyang isip. Palala rin ang palala ang pagdududa niya sa pamilyang pinagsisilbihan niya. Hindi nga lang niya masabi kay Benito pero ilang beses na niyang naisip na umalis at umuwi na lang sa kanila. Masama bang pakiramdam mo, Marivic? Ang tamlay mo na naman kasing tingnan eh. At saka halos hindi mo nagalaw itong niluto ko sa'yo. Pasensya ka na. Huwag mo sanang isipin na hindi ako nasarapan sa luto mo. Wala lang talaga akong gana. Pero kailangan mo pa rin kumain. Pilitin mo kahit konti lang. Isusuka ko rin naman eh. Mas mabuting huwag ko na lang munang pilitin ang sarili ko. Siya nga pala. Nakaalis na mga asawa ko? Oo. Maagang pumunta sa bukid. Hindi ka na niya ginising para magpaalam kasi mahimbing pang tulog mo kanina. Mabuti na lang at kahit paano inapilit niyang kumain ng konti si Marivic. Pagkatapos noon ay iniwan niya muna ito para maglinis sa bahay. Napatingin siya sa may bintana at nakita ang mahaba na namang pila ng mga taong gustong magpagamot. Alam kaya ng ilan sa kanila ang klase ng paghihilot na ginagawa ni Aling Lourdes tuwing gabi? Kung alam lang siguro nila na kayang maglaglag ng sanggol ni Aling Lourdes, ipagkakatiwala pa rin kaya nila ang pagbubuntis nila rito? Nag-iwan siya ng tingin sa mga nakapilang buntis at itinuon na lang ang kanyang atensyon sa paglilinis. Pero ilang saglit ang lumipas ay natigilan siya sa kanyang ginagawa nang biglang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Oh, Desi, kumusta ka na? Mang Renato? Ako nga. Ba't para ka naman kakita ng bulto? Masaya akong makita kang muli. Hindi ko lang po inaasahan na darating kayo. Matagal ko na rin kasing iniinda itong pananakit ng kasukasuhan ko. Kaya naisip ko magpahilot sa kapatid kong si Lourdes. At saka, naisip ko na magandang pagkakataon na rin ito upang madalaw ka at makumusta. Hindi siya nakapagsalita. Naisip kasi niya na kung alam din ba ni Mang Renato ang tungkol sa pagiging aborsyonista ng kapatid nito. Tumatanda na talaga ako kung ano-ano na lang ang nararamdaman kong sakit sa katawan. Alam mo na, lagi ako nakakaengkwentro ng mga aswang. Bukod sa suot kong anting-anting. Dapat ay panatilihin ko ring malakas ang aking katawan. Ayaw mo kasing makinig sa akin na itigil mo ng panunugis ng mga aswang. Tumatanda ka na at balang araw,
Hindi nakakayanin ng katawan mo ang kumalaban sa kanila kahit na may anting-anting ka pa. Ang tigas ng ulo mo, Renato. Ate, nandiyan ka na pala. Oo, iniwan ko muna saglit ang mga pasyente ko nang makita kong nandito ka. Alam ko na kasi agad kung anong kailangan mo. O sige, maupo ka dyan at hihilutin kita. Kaagad umupo si Mang Renato sa may sala. Naglabas ng langis si Aling Lourdes mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang ipinahid ito sa kasukasuan ni Mang Renato. Banayad ang kilos ng mga kamay nito. Dahan-dahan ang bawat paghagod at pagpisil nito. Hindi niya may tatangging eksperto na talaga si Aling Lourdes sa paghihilot. Iba talaga ang hilot mo, ate. Sinubukan kong magpahilot doon sa baryo namin. Pero wala talagang panama ang manghihilot na yan sa galing mo. Sus! Huwag mo na akong bulahin. Hindi rin naman talaga kita pagbabayarin dito sa hilot ko eh. Si ate talaga, oh. Pero seryoso ako. Itigil mo ng pagtugi sa mga aswang. Baka yan pang ikamatay mo. Hindi ka na bata, Renato. Ate, ginawa ko ng bisyon sa buhay. Ang puksain ang mga halimaw na yan. Hanggang sa huling hininga ko, lalabanan ko sila. Ay nako, ewan ko sa'yo. Hindi ka naman ipinanganak para maging tagapagligtas ng mundo. Ayos lang yan. Nandito ka naman para hilutin ako eh. At saka, dahil narito naman ako, baka pwede mo akong lutuan ang paborito ko, ate. Ay, yung special kong sopa. Oo, alam mo namang paborito ko ang sopas mo. Nawawala lahat ang pagod at sakit ko. Tsaka, turuan mo na rin ako kung paano gawin yon. Asus, mambobola. Oo na, sige. Gagawan kita ng sopas mamaya. Ilang saglit lang ay natapos na sa paghihilot si Aling Lourdes kaya bumalik na ito sa kubo. Nang silang dalawa na lang ni Mang Renato ang naiwan sa sala ay naisip niyang kausapin ito. Ano ka mo? Gusto mong sumama sa akin pa uwi? Opo, Mang Renato. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Akala ko ba ayaw mo na bumalik doon sa manggagamit mong tiyahin? Basta po, pinag-isipan ko na ho itong mabuti. Desidido na ho akong umuwi. Gagamitin ka lang ulit ang tiyahin mo. Tiyak rin akong magagalit siya pag nalaman niyang buntis ka. At pagkatapos mong manganak, ay pipilitan ka na naman niyang bumalik sa dati mong trabaho. Daisy, dito ka na lang. Mas magiging maayos ang buhay mo rito. At nang magiging anak mo. Pero po, Ayaw mo na ba dito? Hindi ba maganda ang pakikitungo nila sa'yo? Kung sinasaktan ka nila, sabihin mo sa akin. hindi naman po sa ganon. Si Marivic yun na. Bakit siya sumisigaw? Puntahan natin. Mabilis silang tumakbo paakyat ng kwarto ni na Marivic at naabutan nila itong namimilipit sa sakit. Sigaw ito ng sigaw habang hinahawakan ng tiyan. Lumuluha na ito sa sakit. Marivic, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, Ineng. Mangangana ka na ba? Sopas! Kailangan ko ng sopas. Tawagin niyo si nanay. Sabihin niyo sa kanyang gusto ko ng sopas. Ano? Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko, pagawan mo ako ng sopas kay nanay. Ang sakit-sakit ng tiyan ko, hindi ko na kaya. Hirap na ako. At tabi, ako nang bahala sa kanya. Nay, tulungan niyo ako. Shh, kumalma ka. Kinuha ni Aling Lourdes ang langis mula sa kanyang bulsa at marahan itong ipinahid sa tiyan ni Marivic. Pagkatapos nung ay marahan itong pumikit, bumulong ng mga salitang halos hindi niya marinig at sinimula ng paghilot sa tiyan ng manugang.
Magaling na mag-healer ang ate ko. Kita mo na? Kumakalma na ngayon si Maribel. Gumagaan na ang kanyang pakiramdam. Unti-unting nanahimik si Marivic at parabang bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Ilang saglit lang ang lumipas ay tuluyan itong nakatulog na parabang hinihele ng bawat haplos ni Aling Lourdes sa kanya. Tapos ka na, ate? Huwag kang maingay. Baka magasing si Marivic. Halina kayo. Lumabas na tayo. Hayaan na muna natin siyang magpahinga. Kinagabihan, maaga silang naghapunan. Pagod si Aling Lourdes sa buong araw na panggagamot. Si Benito naman ay pagod rin dahil buong araw itong nasa sakahan. Pinasalamatan ito si Aling Lourdes dahil sa ginawa nitong pagtulong kanina kay Marivic. Mabilis silang natapos kumain ng hapunan at pagkatapos nung ay umakyat na ang mag-ina sa kanya-kanya nilang kwarto. Muli ay silang dalawa na naman ang naiwan ni Mang Renato. Kaya kinuha niya ng pagkakataong iyon upang ipagpatuloy ang naputol nilang usapan kanina. Sige na po, Mang Renato. Isama niyo na po akong pauwi. Bakit ba parang desperada ka makauwi? Para bang natatakot ka sa kanila? Ano ba talaga ang ginawa o sinabi nila sa iyo? At nagkakaganito ka? Wala po silang ginagawang masama sa akin. Basta, gusto ko lang po talagang umuwi. Natatakot po ako sa lugar na to. Hindi na ako komportable rito. Nakaka-insulto ka namang magsalita. Ano bang akala mo sa kapatid at pamangkin ko? Mga limaw? Hindi po. Ay sila na nga itong nagmamalasakit sa iyo. Tapos ngayon, gusto mo na silang iwan agad? Hindi mo man lang ba naisip kung ano ang mararamdaman nila? Mang Renato. Hindi siya nito pinagsalitang muli at mabilis na tinalikuran. Dahil dito wala na rin siyang nagawa kundi ang pumasok sa kanyang kwarto at matulog. Pero sa loob-loob niya, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na magbago ang isip nito. At kung ayaw naman siya nitong isama sa pag-uwi, siya na lang mismo ang aalis sa bahay na yon. Wala rin naman silang magagawa upang pigilan siya sa kanyang gusto. Konti pa. Sige, Ineng. Ituloy mo lang. Nakikita ko ng ulo ng bata. Sige pa. Kaya mo yan. Konting-konti na lang. Babae! Isang babae ang sanggol na yung isinilang. Anak ko. Anak ko. Ang bango. Ang sarap. Nakakatakam. Aling Lourdes, bakit parang nag-iibang itsura niyo? Iba pa rin talagang amoy ng isang bagong silang na sangkol. Tsaka kung masarap na masarap ito. Bitiwan niyo ang anak ko! Wag! Ang anak ko! Wag! Isang masamang panaginip na naman. Marivic? Ano ginagawa mo dito sa kwarto ko? Kailangan ko ang tulong mo. Anong klaseng tulong? Nangingitim na naman po ang paligid ng mga mata ni Marivic. Hinawakan nito ang kanyang braso kaya naramdaman niya kung gaano kalamig ang mga kamay nito. Nanginginig pa ito, nanghihina at parang nagugutom. Kailangan ko ang anak mo. Ano? Teka, huwag mong hawakan ang tiyan ko. Marivic, kinakabahan ako sa'yo. Gutom na kami ng batang nasa sinapupunan ko, Daisy. Maawa ka. Tulungan mo kami. Hindi kita maintindihan. Mahal, bakit ka lumabas ng kwarto mo? Anong ginagawa mo rito?
Pinakikiusapan ko si Daisy. Isa rin siyang ina kaya alam kong maiintindihan niya ako. Maawa ka sa akin. Hindi ba, Daisy? Tama na yan. Daisy, Ineng, tulungan mo nga kaming dalhin itong si Marivic sa kusina. Pakakainin natin to at alam kong gutom lang siya. Sige po. Pinagtulungan nilang dalhin ang nanghihinang si Marivic sa kusina upang pakainin. Subalit nanlaki ang mga mata ni Daisy sa tumambad sa kanila nang makarating sa kusina. Nakita nila si Mang Renato na may hawak na malaking kutsilyo at nagtatagtad ng katawan ng isang tao. Nakangisi ang matanda na parabang katawan lang ng karning baboy ang tinatagtad nito. Napansin naman niya ang kalderong nakasalang sa kalan at naroon ang ulo ng isang lalaki na pinapakuluan ni Mang Renato. Diyos ko! Kailangan ng kumain ni Marivic. Nangihina na siya. Tamang-tama, nagawan ko na siya ng sopas. Nariyan sa mesa, nakahain na. Tsaka kung magugustuhan ni Marivic yan, ate, nakuha ko na rin sa wakas ang timpla mo. Salamat po, Tio Renato. Ito ang unang beses na nakita ni Daisy ang sopas. At nagtaka siya nang mapansin na tila kulay pula ito at may lumulutang na sahog na hindi niya matukoy kung ano. Pero bago pa man niya ito matingnan ng mabuti, mabilis na itong sinunggaban ni Marivic at sinimulang kainin. Tumutulo pa ang laway nito na parang matagal na panahon nang hindi nakakakain. Ano yung nilagay niyo sa sopas? Sanggol. Huwag kang mag-alala. Hindi kami literal na pumatay ng bata para gawing sahog sa sopas. Ritos lang yan. Ano? Bakit? Pero itong tinatad ko at yung ulo na pinakuluan ko, halata naman sigurong tao yan, di ba? Bakit niyo ito ginagawa? Hindi pa ba halata? O baka alam mo na ang sagot sa tanong mo? At natatakot ka lang aminin ito sa sarili mo dahil alam mong napapaligiran ka namin. Nay naman, masyado niyong tinatakot si Daisy. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Oras na makuha na namin ang kailangan namin mula sa iyo, pwede na tayong bumalik sa normal. Anong kailangan niyo sa akin? Ganito kasi yun, Daisy. Mahirap ang sitwasyon namin sa ngayon. Kailangan namin ng tulong mo. Kita mo naman, maselan ang pagbubuntis ng aking asawa. Buntis na kasi siya nung mahawa siya sa pagiging aswang. At dahil dito, naging aswang na rin ang aswang na dinadala niya. Iba ang lakas ng batang aswang. Kaya laging nangihina si Marivic ay dahil inuubos ng sanggol naming anak ang lahat ng kanyang lakas. At ang sopas kong may espesyal na sahog, ang tanging nagpapalakas sa kanya. Pero, dugo pala yung nasa sinapupunan ko. Bakit niyo pinag-i-interesan ang anak ko? Hindi na yan mahalaga. Pwede na naming ihalo ang dugo ng anak mo sa sopas. Kaya isagawa na natin ang aborsyon ngayon mismo. Hindi. Hindi ako papayag. Mang Renato, tulungan niyo naman ako. Di ba kayong tumutugi sa mga aswang? Palabas lang ang lahat na ginagawa ko, Ineng. Para lang walang kahit na sinong magduda sa akin. Kung alam lang ng mga kabaryo natin na ako nasa likod ng karamihan sa mga pagkamatay ng mga tao sa atin. Mga hayop kayo! Takot na takot si Daisy nung oras na yon, pero pinilit niyang tatagan ang kanyang sarili. Hindi lang kasi ang buhay niya ang kailangan niyang ipagtanggol, kundi pati na rin ang buhay ng magiging anak niya. Pinagana niya ang kanyang isip. Palihim siyang nagmasid sa kanyang paligid upang makahanap ng tiyempo para tumakas. Pero nakita niya ang isang kutsilyo na nakalapag sa mesa.
Hindi ito ganun kalayo mula sa kanyang kinatatayuan at kung bibilisan niya lang ang kanyang kilos, tiwala siyang maaabot niya ito. Meron na siyang naisip na paraan upang makatakas pero kailangan muna niyang makuha ang kutsilyo. Benito anak, dalhin mo na si Daisy sa kubo. Isasagawa na natin ang aborsyon. Ikaw naman, Renato, ituloy mo lang yung niluluto mo't gutom na ako. Pakisamahan mo na rin itong si Marivic hanggang sa maubos niya ang sopas. Sige ate, ako nang bahala. Daisy, halika na. Bago pa man siya mahawakan ni Benito ay mabilis na siyang kumilos. Sa isang iglap ay nakuha niya na ang kutsilyo at walang ano-ano'y kinuha niya si Marivic at kinulong ang lieg nito sa kanyang braso. Itinutok naman niya dito ang hawak niyang kutsilyo. Ang sopas ko! Ang sopas ko nahulog na ubos na mga walang iya! Bitiwan mo ang asawa ko! Huwag kayong lalapit! Hindi ako magdadalawang isip. Naisaksak ang kutsilyong to sa leeg ni Marivic. Hindi ka mamamatay tao. Huwag mo tong gawin. Hindi nga ako mamamatay tao. Pero hindi naman taong papatayin ko kundi aswang. Walang hiya kang babae ka? Huwag mong sasaktan ang manugang ko at ang magiging apo ko! Dahan-dahan siyang humakbang patras habang hawak pa rin si Marivic. Sinusundan naman ni Benito ang bawat kilos niya. Nagdoble ingat siya dahil baka makuha nila si Marivic kung malilingat siya. Si Marivic na lang kasi ang pag-asa niya para makatakas. Daisy! Ano ba? Saan mo dadalhin ang asawa ko? Huwag kayong lalapit! Papatayin ko talaga to! Sa pagkakataong iyon ay tinutok niya na ang kutsilyo sa tiyan ni Marivic. Lalong natakot ang mga ito sa pwede niyang gawin kaya bahagya silang napatras. Ilang sandali lang ay tuluyan na silang nakalabas sa bahay. Bitiwan mo na si Marivic! Maawa ka! Maawa? Naawa ka ba sa mga batang pinatay mo? Sa lahat ng mga naging biktima mo? Walang lugar ang awa para sa mga aswang na tulad niyo. Umatras siya ng matras hanggang sa nakalayo na siya sa bahay. Habang tumatagal ay naramdaman niya ang panghihina ni Marivic. Akala nga niya ay hinimatay na ito. Anong nangyayari sa'yo? Tama lang tong ginagawa mo. Ano? Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Wala akong kaalam-alam na isa palang aswang ang lalaking minahal ko. Tsaka ko lang nalaman nung buntis na ako. Pero huli ng lahat, naging aswang na rin pati ang batang dinadala ko. Hirap na ako sa pagbubuntis ko, Daisy. Hindi ko na kaya tong sitwasyon ko. Kaya, patayin mo na ako. Bakit mo to sinasabi? Isa ba itong patibong? Maniwala ka sa akin. Hindi ito patibong. Gusto ko talagang patayin mo ako. Ayoko rin namang magsilang ng isang halimaw sa mundong ito. Ayoko magkaroon ng madilim na buhay ang anak ko. Kaya sige na, saksakin mo na ako. Patayin mo na kami ng anak ko. Pero... Dahil sa gulat niya sa kanyang mga narinig ay hindi niya namalayang nakuha na pala ni Mang Renato mula sa kanya si Marivic. Samantala nasa likod naman niya si Benito at inagaw nitong kutsilyo mula sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo ako, hayop ka! Oo! Hayop nga ako. At dahil sa ginawa mo, makikita mo kung gaano ako kahayop sa gabing ito! Sige na! Dalhin mo ng babaeng yan sa kubo! Sa pilitan siyang pinahiga ni Benito sa kama. Nagpumiglas siya pero hinawakan siya nito ng mahigpit at hindi niya nakayanang labanan ang lakas nito. Inumin mo to. Hindi. Ayoko. May hinanda itong inumin sa kanya na nakalagay sa isang maliit na tasa. Amoy pa lang nito ay nakakasuka na. Nagkulay berde rin ang tubig at may lumulutang pang ugat doon. Makakatulong ito upang makaya ng katawan mo ang gagawin natin. Ayoko, sabi! Hindi mo pwedeng galawin ang anak ko! Narito na tayo, Daisy.
Masyado nang huli ang lahat para sumuko. Harapin mo na lang to at nang matapos na tayo. Aling Lourdes, nagmamakaawa ko sa inyo. Inaring kayo. Tama ka. Ina rin ako. Kaya gagawin ko ang lahat upang mapasaya ang anak ko. At kung ang magpapasaya sa kanya ay ang batang nasa sinapupunan ni Marivic, gagawin ko ang lahat upang mabuhay ang batang ito. Sir Jupiter, wala nang nagawa si Daisy nang sapilitan siyang painumin ni Aling Lourdes ng herbal na tubig na yon. Sobrang pakla ng lasa nito. Hindi niya may paliwanag. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura pero buti na lang at napigilan niya ang sarili na sumuka. Simulan na natin. Huwag po. Mahawa kayo sa amin ng anak ko. Huwag niyo itong gawin. Tumahimik ka at tiisin mo na lang. Matatapos rin to. Kinuha ni Aling Lourdes ang langis pagkatapos ay marahang ipinahid sa kanyang tiyan. Iyak pa rin siya ng iyak at patuloy na nagmakaawa dito. Pero tila wala itong narinig mula sa kanya at nagpatuloy lang sa ginagawa. Inilapit ni Aling Lourdes ang mukha nito sa kanyang tiyan at may binulong na kung anong orasyon na hindi niya maintindihan. Tiisin mo! Tumihilap ang tiyan ko. Ang sakit. Hindi ko na kaya. Habang bumubulong ng orasyon ay dahan-dahan namang kumilos ang mga kamay ni Aling Lourdes. Nagumpisa na ito sa paghilot sa kanya. Nung una ay marahan lang ang galaw ng kamay nito pero kalaunan ay unti-unti nang dumidiin sa kanyang tiyan. Habang tumatagal naman ay palala ng palala ang sakit na kanyang nararamdaman. Napasigaw siya ng sobrang lakas at napaluha na lang sa sakit. Tama na! Ayoko na! Sakit-sakit na! Mahawa kayo sa akin! Hindi pa rin siya nito pinakinggan at habang inihilot siya ni Aling Lourdes ay nakita niya ang isang malaking anino na nakatayo sa likuran nito para bang binubulungan nito ang matanda. Tumahimik ka! May malaking anino sa likod ng nanay mo, Benito. Siya ang Panginoon namin. Manahimik ka kung ayaw mong masaktan! Panginoon? Naririnig niyo ba yun? Ang alin? May umiiyak na mga sanggol. Wala akong naririnig. Pwede ba, Daisy? Hindi kami nakikipaglukuhan sa'yo. May naririnig nga ako. Sila ang kaluluwa ng mga sanggol na nilaglag ko. Walang araw na hindi ko sila naririnig. Pero ilang beses man silang magparamdam, wala na rin naman silang magagawa. Nangyari na ang nangyari. Wala kayong puso. Marivic, bumalik ka rito! Mahal, anong ginagawa mo rito? Matulog ka na sa kwarto mo. Teka, bakit ka may hawak na kutsilyo? Ayoko na. Hindi ko na kaya. Napahinto si Aling Lourdes sa paghihilot ng biglang ito ni Marivic ang kutsilyo sa kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata na mag-ina sa ginawa nito. Marivic, bitiwan mo yung kutsilyo. Huwag mong sasaktan ang apo ko. Biyaya siya sa atin mula sa ating Panginoon. Pakawalan niyo si Daisy. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganito? Hindi ako alimaw. Hindi ako masamang tao. Pero ang dami nang nadamay ng dahil sa pagbubuntis ko. At ngayon, pati si Daisy ay nalalagay sa kapahamakan ng dahil sa akin. Mahal, alam mo naman kailangan natin itong gawin, di ba? Bakit? Para mabuhay at maging malakas ang aswang na nasa loob ng sinapupunan ko. Makinig ka sa akin. Kayo ang makinig sa akin! Pakawalan niyo si Daisy! Kung ayaw niyong patayin ko ang batang to! Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Benito sa kanya.
hanggang sa tuluyan na nga siya nitong pinakawalan. Mabilis ang tumayo at nilapitan si Marivic. Patawarin mo ako, Daisy. Hindi na dapat umabot sa ganitong lahat. Halika na. Umalis na tayo rito. Isasama kita. Hindi! Huwag mong gagalawin ang asawa ko! Sige na, Daisy. Umalis ka na. Pero paano ka? Uli ng lahat para sa akin. Isa na rin akong aswang kagaya nila. Nakabaon na sa kadiliman ng buhay ko. Pero kahit sa ganitong paraan man lang, ay gusto ko makabawi. Ayaw sana niyang iwan si Marivic, pero pinilit siya nito. Umalis na raw siya bago pa maging huli ang lahat. Kaya naman nagpasalamat siya dito at kagaling tumakbo palabas ng kubo. Iyak siya ng iyak. Ang buong akala niya ay magtatagumpay na ang mga ito sa maitim nilang balak. Ngunit habang tumatakbo ay may narinig siya. Hindi! Hanggang ako! Tuluyan ngang sinaksak ni Marivic ang kanyang sarili. Nag-alala siya para dito pero pinigilan niya ang kanyang sarili na bumalik sa kubo. Oras kasi na bumalik siya doon ay sigurado siyang hindi na siya makakaligtas. Ayaw rin naman niyang masayang ang sakripisyo ni Marivic kung magtatagumpay rin naman pala sina Aling Lourdes sa huli. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nagpatuloy siya sa pagtakbo sa gitna ng madilim na daan. Hindi niya na alam kung gaano katagal na siyang tumatakbo. Hinihingal na siya pero hindi pa siya pwedeng tumigil. Hanggang sa nakasalubong niya ang matandang babae na unang nagbigay sa kanya ng babala. Aling Martha! Tulungan niyo ako! Aling Martha! May narinig akong sumisigaw kaya lumabas ako sa aking kubo. Ikaw ba yung babaeng sumisigaw kanina? Tama po kayo. Halimaw sila. Mga sugo ng demonyo. Halika, doon tayo sa bahay ko. Huwag tayong mag-usap dito sa labas at baka kung masundan ka nila. Hindi nila tayo magagalaw sa bahay ko dahil napapalibutan to ng mga pangontra sa aswang. Dinala siya ni Aling Marta sa maliit nitong kubo at pinainom ng tubig. Iyak siya ng iyak habang kinikwento dito ang buong pangyayari. Sinasabi ko na nga ba, ginawa rin nilang halimaw si Marivic. Napakademonyo talaga ng mag-inang yon. Totoo po bang pinatay nilang anak niyo? Binuntis ng kasintahan niyang anak kong si Perla. Hindi siya pinanagutan ng kanyang nobyo at basta na lang lumuwas ng Maynila upang makatakas sa responsibilidad. Ang sabi ko sa anak ko, huwag siyang mag-alala dahil hindi ko sila pababayaan ng apo ko. Pero nung nalaman ni Lourdes ang tungkol sa sitwasyon ng aking anak, binilog niyang utak nito. Kinumbinsi niya si Perla na magpalaglag. At dahil malungkot ang anak ko, madali siyang nadala sa mga salita ng halimaw na yon. Sinubukan kong pigilan ang aborsyon, pero hindi ako nagtagumpay. At sa kasamaang palad, ikinamatay ni Perla ang nangyari. Mga hayop sila. Sinisi ko si Lourdes sa pagkamatay ng anak ko. Sinabi ko sa mga tao ang tungkol sa ginawa niya. Pero ang sabi naman niya, kinulam raw ang anak ko. At huli na raw ang lahat nung pinagabot namin si Perla sa kanya. Ang masaklap pa, pinalabas pa niyang tinakasan na ako ng katinoan para lang hindi maniwala ang mga tao sa mga sinasabi ko. At dahil nire-respeto siya ng lahat sa baryong ito, siya ang mas pinaniwalaan ng mga tao. Naniniwala po ako sa inyo. Dahil ako mismo ay naranasan kong kasamaan nila. Mga halimaw sila. Maswerte ka't nakatakas ka, Daisy. Bukas na bukas ay umalis ka na sa lugar na ito at huwag ka nang babalik pa. Naniniwala akong darating din ang araw. Nakakarmahin sila sa kasamaan nila. At hihintayin ko ang pagdating ng araw na yon. Nagpalipas siya ng gabi sa bahay ni Aling Marta at kinabukasan ay nagpaalam na siya dito para umuwi. Ni hindi niya na inalam kung ano ang nangyari kina Aling Lourdes. Ang mahalaga sa kanya ay nakatakas na siya.
Sir Jupiter, hindi dito nagtapos ang kalbaryo sa buhay ni Daisy. Galit na galit ang kanyang tiyahin nang malamang buntis siya. Hindi na siya nito tinanggap sa bahay nito dahil magiging pabigat lang daw siya. Mabuti na lang at isinama siya ng kanyang kaibigan sa Maynila upang dito makipagsapalaran. Anak, palalakihin kita ng mag-isa, pero puno ng pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Nandito lang si Mama para sa'yo. Dito na nga po sa Maynila nakahanap ng trabaho si Daisy at dito na rin siya nanganak. Pagkalipas ng 3 taon, nahanap niya na ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Nagpakasal sila at nagkaroon ng 2 anak. Nagkakilala naman po ang nanay ko at si Daisy sa isang patahian kung saan sila parehong nagtatrabaho. Mula noon, naging matalik na silang magkaibigan. Sa ngayon, nasa Bulacan na sila nakatira dahil doon nakabili ng bahay ang kanyang asawa. Pero madalas pa rin silang nagtatawagan ng nanay ko para magkamustahan. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong pinadala ko. Maraming salamat sa pagkakataong ito at maraming salamat sa pakikinig. God bless us all.